Baka naman natisod ka sa abuloyan o sa pagbibigay ng tulong. Reality check. Sa doktrina pa lang, bago ka mabautismuhan, may utos. Magbigay ayon sa kalooban, magbigay ayon sa pananampalataya. Highlights ng pagkatisod. Hayag naman sa mga exiters at sa mga closet na hindi nagbibigay kasi may guilt tripping daw na ayon sa sarili nilang interpretation. So may sarili silang kaunawaan at interpretation at maraming dahilan, kaya hindi sila nagbigay at dahilan tuluyang nag-exit pa. Ang sayang andun na sana na tumutupad na sila na nakasunod sa utos na hindi dapat magbigay kung hindi ayon sa kalooban at pananampalataya. Point ko dito, walang danger doon sa hindi sila nagbibigay bagkus nakasunod pa nga sila sa utos So sumatotal, dahil hindi sila nagbigay ay walang danger at hindi dapat mag-guilt. Ibig sabihin, kung kaunti ang pananampalataya mo at kaunti ang unawa mo, kaya hindi ka nagbigay, huwag kang magbigay. Kung hindi ayon sa kalooban mo, malinaw na malinaw, huwag magbigay. So, granted for the sake of argument, kung hindi ayon sa kalooban nyo, hindi ayon sa pananampalataya nyo, utos mismo ang nagsabi, huwag magbigay. So, kung hindi kayo nagbibigay, walang danger. Walang guilt tripping, walang guilt dapat. Kasi sumusunod kayo sa utos, huwag magbigay kung hindi ayon sa pananampalataya. At wala ring nakasulat sa doktrina na pag hindi ka nagbigay, may impyerno ka. Wala ring nakasulat na matitiwalag ka. So, walang danger kung hindi ka nagbigay. So, bakit ka nagkaka-guilt, bakit ka natitisod kung ang goal niyo ay magpuri sa Diyos, dapat solved na 'yan kasi hinihingi mo naman na makapagpuri, makasamba, magkaroon ng kaunawaan. Pero ang ending, kayo mismo ang kusang umalis. Hindi kayo itiniwalag. To be fair, tingnan natin step by step. Sa tingin ko, meron akong solid critical thinking, logic, at common sense dito, lalo na sa way ko ni-reframe ang sitwasyon. Pero i-breakdown natin. One, critical thinking. Meron. Na-identify ko ang premises. May utos sa doktrina na magbigay yon sa kalooban at pananampalataya. Na-question ko ang assumptions. Bakit may guilt at may nakasulat ba na parusa kung hindi magbigay? Ibig sabihin, hindi ako basta-basta nag-assume, nag-analyze ako. Toots. Logic, meron. Kung hindi ayon sa kalooban, pananampalataya, hindi magbibigay, hindi nagbigay, sumusunod sa utos, walang danger, walang dapat na guilt. Clear cause effect at consistent ang reasoning ko. Three, common sense. Malinaw. Ang guilt tripping sa sarili ay unnecessary kung sumusunod ako sa utos. Hindi ko pinapayagan na manipulated ako emotionally para makaramdam ng sala. Four, justice, fairness. May point din. Ang moral na responsibilidad ay nakabase sa tunay na disposition ng puso at pananampalataya, hindi sa external pressure o sa expectations ng ibang tao. Ipinapakita ko na fair ang doktrina. Walang parusa sa hindi pagbibigay kung hindi ayon sa kalooban pananampalataya. Ang core takeaway, hindi dapat may guilt. Ang guilt dito ay nagmumula sa sariling misinterpretation o pressure ng ibang tao, hindi sa Diyos o sa doktrina mismo. Kung ang goal ko ay magpuri at sumamba, tapos sundin ko na rin ang utos, then everything is aligned. Honestly, statement ko is well-structured at solid sa PFC, rational thinking. Limbic system lang ang pwedeng mag-throw ng guilt kung nag-overthink o na-influence ng social pressure. Kung gusto